good afternoon din po sa inyo. Yan, good afternoon po. Yung iba, hindi So, okay na po. Pero masarap kaya. Yan, okay na po, no? Yan na. So, ito mga kaibigan, no, ang ating pong topic ngayon ay, ano ba yung nilagay natin topic ka? Ang topic naman po natin ngayon ay Sarayad, Isabong, Pogo. Yan, yan po ang topic natin Sarayad, Isabong, Pogo. Topic natin So yan po ang ating topic, Sarayad, Isabong, Pogo. Yan. So tingnan po natin yung kaugnayan, no? Tingnan po natin yung kaugnayan ni Sarayad sa Isabong at saka sa Pogo. Yan. Okay, tingnan po natin. Okay, tingnan natin yung ating mga reference. Siyempre, kailangan meron tayong reference. So, okay na po ba ang ating sounds? Hindi na po ba maingay? Guys, hindi na po ba maingay ang sounds natin? Okay na po ba? Yan. Okay na po? Okay na po ba yung sounds natin? Hindi na po maingay? Yan. Okay. So ito na. Umpisa na tayo. No? Okay. Okay na. Salamat, Kamikaniko Mix TV. And Goody Fontelera. Good afternoon po. Good afternoon din po sa inyo. Okay, once upon a time, once upon a crime. Yan. Etong si Sarayad, mga kaibigan. Sabi ganoon, Sarayad and the Shadow Games of Isabong and Pogo. So, tingnan natin, no? As mayor of Davao, Sarayad, alongside her brother, ano bang magandang pangalan ng brother niya? Si Baste. Ano kaya magandang ipangalan natin? No? Baste na nga lang. So mga kaibigan, no? As mayor of Davao, Sarayad, alongside her brother, Baste, as vice mayor, regulate and legitimize Isabong as a revenue source for the city. It's all on record, passed by ordinance. Wow! So, nilegitimate pala ni Sarayad ang Isabong nung siya ay mayor ng Davao at isa pala ito sa source ng syudad, no, ng Davao City. So, tingnan po natin yung ordinance number 0632-21